boss, marhay na pagkaudto po sa inyong boss, mga kabarangay na naghahalat po kan sa tuyang programang Pulis Kasanggayahan in Focus. Digdi po sa Bicol TV, Sorsogon City, na hihiling po kita via Facebook Live and of course sa local TV station. Sin ang programa ta po, abangan po nindo kada Biyernes ang live programming po na niya to. Alagad may mga review man ini, may mga pwede nindo i-view giraray pakatapos kan sa tuya na programang live. Pwede sa YouTube live, Bicol TV, nahihiling man po kita. Pwede po kamo mag-participar sa tuya na programa sa paaginin pagla-like and share and follow kan sa tuya po na programa nga Pulis Kasanggayahan in Focus, kung saan ang sa tuya na programa hatod po ini kana sa tuya po na bagong officer in charge ngunyan, si Police Colonel Roque A. Bausa. Sa bagay, dati na po siya naging provincial director digdi po sa probinsya nin Sorsogon. Ang pinalitan niya po si Police Colonel Dionisio T. Laceda na ngunyan nasa halangkaw naman na pwesto siya ibubugtak. Siyempre, provincial director, maski sa inman po siya madistino na probinsya o na rehiyon, mas halangkaw po sa provincial director ang sa iya po na makakaputan. Sige po, ang sa tuya po na programa, nagkakaigwa po kita nin mga nagkakairimbitaran na mga police stations, mga unit, para man po magpresentar asin magtao ni na sa inda po na mga informasyon hali sa saindang mga areas of responsibility, mga accomplishments, activities, mga operational accomplishments, asin mga programa, asin mga maabot panindang mga aktibidad sa mga magsusurunod na aldaw. Alagan ang ipapresentar ninda sa satuyang unyan, most probably ang sa inda po ng mga naging accomplishments and activities previously. Sige po, igwa kita ngunyan ki lima, asin ikaanom sa kuya. Ang sa tuya na programa. Mauran pa sa luwas, ang sa bagay, panahon ng ngunyan ng tag-uran ngunyan, nasa petsa 13 na kita, kan Setyembre. Asin nagpuuna po ang ang Peña Francia Festival duman po sa Naga. May pagirumdum po digdi ali po sa tuya diyan sa kapulisan, diyan po sa Sorsogon PPO, na kung kamo po na mga taga-digdi sa Sorsogon, especially ito na may mga lisensyadong banilbaga, matium po nindo ini ta suspended po sa Naga City ito na ang gun ban, implemented na po duman sa Naga City. Ito po baga na na mga taga-digdi sa Sorsogon na mag-obserbar po kaini na Peña Francia Festival. Gun ban is strictly implemented and permits to carry firearms outside the residence, PTC4, are hereby suspended within Naga City. Nagpuon na po ini kan September 5, alas 12:01 ang pagkaaga hanggang alas 11:59 ang pagkabanggi sa September 21. So, September 5 to September 21, epektibo po ang gun ban dyan po sa Naga City. So only members of the PNP, AFP, and other law enforcement agencies performing official duties and in agency prescribed uniforms are allowed to carry firearms. So yan po ang pagirumdum kana sa tuya na kapulisan. Digdi po sa probinsya ni Sorsogon. Sige ngunyan mga
Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nagbabalik po kita mga kabarangay sa tuyo ng programang Pulis Kasanggayahan in Focus. Banggit ko po kasubago na ganban po epektibo sa area po kan Naga City in connection sa selebrasyon kan Peña Francia Festival. So ngunyan ang sa tuya po na inuton ang na magtatauman po kan sa inda na mga information, activities, scene accomplishments ang Irusin Municipal Police Station sa pamamayo po ni Police Major Voltaire June Pedido ngunyan sa iya po na PICAD personnel o PCR personnel ang sa iya po na pinadara. Sige po, partner. Okay, isang maulan nga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming hepe na si Police Major Voltaire June J. Pedido, ako po si Police Staff Sergeant Rhea F. Hoben, ang PICAD PNCO po ng Irusin MPS. Okay po, sa mga nagdaang linggo po, ang aming himpilan po ay nakapagtala po ng ilang accomplishment po. Una po ay ang pagka-aresto po ng rank number 5 Regional Most Wanted Person po. Siya po ay isang residente ng
Irusin po na may 3 kaso po ng rape or panggagahasa. And ikalawang accomplishment din po namin ay ang pagka-aresto po ng isang individual na akusado sa kasong paglabag sa PD 1602. And sa daily activities naman po namin, patuloy din po ang pagsasagawa po namin ng checkpoint operation, lalong-lalo na po dyan po sa along Maharlika Highway para po i-implement ang Municipal Traffic Ordinance. So may ilan-ilan po tayong mga traffic violators po na ini-issuehan po natin ng municipal citation tickets po. And sa PICAD activities naman po, patuloy din po ang pagsasagawa po natin ng barangay visitation, school visitations, dialogues, and IEC distribution to raise awareness po, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan na iwasang maging biktima po ng anumang krimen sa ating komunidad. And ngayong medyo alam naman po natin na meron po tayong tropical storm Bibingka. So ang Irusin MPS po ay naka-alerto po para po sa anumang potential emergencies po na maaring mangyari po with regards po sa ating panahon po ngayon. And kung anuman po ang issues or concerns po ninyo, maaari nyo po kaming tawagan or i-text sa hotline number na 0998-598-6071. So yun lamang po. Maraming salamat po. Tama ito mga kabarangay. Dahil ngunyan talaga duman sa ang panahon na medyo bakong magayon digdi sa tuyang lugar. Bako lamang po ang Irusin MPS naging nagpreparar sa Tropical Storm Bebingka. Siring man po ang satuya po ng mga personnel dyan sa Sorsogon Police Provincial Office. Kondukta naman po kahito na pagbubuo kay ini na nag-account po kay ini na Reactionary Standby Support Force ini na RSSF. Of course, inspection ito ng mga kagamitan kan sa tuwi ng mga kapulisan dyan po sa Camp Salvador C. Escudero, mga SAR equipments, mobility assets, sa iba pa ng mga police stations, arugman po kayan ang sa inda po na pigiribo. At talagang dapat laging handa, kumbaga, ang sa tuya po ng mga kapulisan, man na oras na kinakaipuhan ang pwersa sa inman po na mga munisipyo digdi po sa siyudad ni Sorsogon. So may kanya-kanya po na mga naka-detail iyan na reactionary force. So magayunon na kay riba nyato ang mga MDRR kan mga munisipyo digdi sa siyudad sa probinsya. So yan ang mga naging accomplishments and activities kan Irusin Municipal Police Station. May mga upcoming activities pa kita, partner? Sa niyan po, ang PNP Irusin po ay nagpe-prepare din po for the upcoming Irusin Town Fiesta po this September yan ang magay na bareta. Sige, ma-invite kita. So invited po kayo ni Mayor sa aming Irusin Town Fiesta or Paray Festival 2024. And syempre po, padagos man po permi ato kapulisan sa pagkonduktar sa mga activities po, lalong-lalo na po ang mga lectures and symposiums sa mga schools and barangays po. Yun man lang po. So nakahandaan sa tuwing ng mga kapulisan diyan sa Irusin na sa maabuton ninda na kapiestahan ni Saints Michael the Archangels the Archangel San Miguel ba ang Irusin iyo? Yes. Tama, oo. September 28, 29. Yan. So nag-imbitar na po ang sa tuya ng mga kapulisan diyan sa pamamayo po ni Police Major Voltaire John Pedido ang LGU. May mga activities regarding digdi sa sa fiesta, upcoming fiesta? Meron po, may naka-line up activities po, halos daily po merong mga ang festival? Anong festival? Paray Festival. Paray. Paray Festival. Usually po ginagana po 'yan
27, I think. So maghiling kan mga araw kayo ng mga festival, lalong-lalo na sa maabuton man na October digdi sa probinsya ni o sa sa probinsya ni Sorsogon, lalong-lalo digdi sa sentro kan syudad ni Sorsogon. Asin sa iba-iba na mga munisipyo na pagdadausan kaini na kasanggayahan festival. October, madali na, ilang tulong na lang nangangalahati na nga ang September. Madali onsa na mga kabarangay, lumipas ang panahon. Sige, thank you very much sa irusin si Police Staff Sergeant Rhea F. Hoven. Pasiring kita mga kabarangay sa Giraray, Ongunyan, sa Huban Municipal Police Station. Maray na hapon po. Ako naman si Police Corporal Joanne Manimtim sa pamumuno po ni Police Captain Rory de Binagracia. Ang Huban MPS naman po sa mga nakaagi po, nagkaigwa po kami accomplishment po sa PD 1602 and then sa RA 10593. And then po nagkonduktor din po lalo na po kayo na po naaga nagkaigwa po kita kay one day seminars sa Katarungan Pambarangay sa Barangay Tabok, Huban, na naimbitaran po ang 4 na barangay na kung sa intig sa rampulo po sinda na mga lupon sa barangay ang imbitaran para po matukduan kung ano ba ang mga functions and responsibilities po ninda. And then sa mga nakaagi po na adlaw, nagkandak din po kami focus po kami niya sa mga high school, elementary, sa mga estudyante po sa pag-lectures tungkol sa mga sa anti-hazing kay lalo na po baga niya na damo na po ang mga kabataan na nakakalaog sa mga mali na gawi. Tapos po sa mga nakaagi naman po na adlaw, nagkandak door-diretso man po gihapon tabian sa muyang barangay visitation, house visitation, lalo na po ang pagpaaram sa gabos sa indang mga karapatan, lalo na po sa mga kababayihan. And then po sa nakaagi po na semana, naging isa man po ako na resource speaker sa mga mother class sa barangay Kugon and then sa barangay Anyog po. Mother class? Mother class po. May mga mama talaga ang estudyante? Yes po. Compose po kay 20 katawang, 20 na mga ina po na sunod po ang mga kabataan. May eskwelahan sinda or ano lang? Wala po. Nagkandak po sa daang health station po. Sa health service, health station. Ang RSU, parang yes araw pa yan. Opo. Sige, Tapos, ang topic mo, sa inda? RA 9262 ang karapatan sa mga kababayihan po. Ang sa anti-violence against women and their children. Tapos po sa RA 8353, yan po ang pinaanuhan din po sa inda ang sa RA 11313 o ang sa sa Space Act, ang sa anti-bastos law. Tapos po, sa nakaagi naman po, hali kami sa Guarin, Olympio Guarin National High School sa Barangay Bacolod. Nagkonduktor din po kami kay symposium sa mga high school students po duman. Lalo na po, focus po kami sa mga senior high. And then, ang mga activities naman po namon, maano pa rin po kami sa mga barangay, maano pa rin po kami, mapaset po kami kay schedule sa inda para po sa mga symposium. Lalaugon po namon gabos na barangay San Huban para po makatukdo po sa mga kabataan. Yan po. So, bako lamang po mga kabarangay sa sa Huban nagkaigonin mga symposium dahil po kan nakaagi po na first week kan September, ang September 1 to 7, iyan po ang Crime Prevention Week. Kaya maski nga ni po sa Sorsogon Police Provincial Office ang mga personnel diyan lalong-lalo na sa PICAD unit sa Police Community Affairs and Development Unit dayo po sa nagkapirang eskwelahan malangan kan September 4 diyan po sa Filomeno F. De Ramas Integrated School, Bungabacon, Sorsogon. Kay riba po ang chief kan PICAD si Police Major Arwin Destacamento ang nagkaigwa po ng symposium in connection nga ni digdi sa 30th National Crime Prevention Week na pigtukar man duman sa mga senior high school students ang RA 9262, ang cyberbullying, asin ang mental health awareness. Asin na magayunon man
na nagpartisipan man po ang mga kabataan o ini ng mga senior high school students. Duman sa Filomeno F. de Ramas Integrated School, Bungabakon, Sorsogon. Siring man kan na suminunod na aldaw ang petsa 5, duman man po sa Buhatan Integrated School sa Buhatan, Sorsogon City. Parehas man ang topic na pigtukar kan sa tuya na mga lecturers. Asin magayunon man mga naging interesado asin nagpartisipar ang mga senior high school students sa dyan po sa Buhatan Integrated National School. Sige po, salamat man sa mga maestra asin maestro kan mga naunambitan na eskwelahan. Pasiring kita sa po niya itong kaibahan ang first mobile force company na nakabase po sinda dyan sa Gubat, Sorsogon. Mauran asin malipot na pagkahapon po sa Gabos na nakaantabay digdi sa Police Kasanggayahan in Focus po sa Bicol TV Sorsogon po and sa tuyang mga pag-iriba po digdi. Just maray na hapon po. So, bali, in behalf po sa samuyang Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Juseric O. de la Peña. Ako naman po si Patrolman Jason Barceliano po, sarong PICAD personnel po kang Sorsogon First PMFC po. So, bali, ang sa tuya pong operational accomplishment, padagos po ang sa tuyang preventive patrol and internal security operations po sa mga kabuludan digdi sa First District ang Sorsogon po. And padagos din po ang checkpoint and quarantine control dyan sa Pilar MPS and Gubat MPS po. And duman naman po kita sa PCR accomplishments. Padagos man po ang sa tuyang barangay visitation po kung sa'y naghahatag po kita ng IEC materials regarding sa RA 9262 and sa ECLIP program po kang gobyerno po. Then saro pa po is padagos po ang sa tuyang pag-monitor sa mga former rebels o inaapod ng dating terorista na nagbalik loob sa tuya sa gobyerno. So bali padagos na po siyang minomonitor po. And saro nga po duman sa taga-Irosin na saro man po siyang senior citizen ang tinabangan katuwang ang MCGI. Tinawan po siya ng wheelchair and tungkod kasi mahiling naman po is nagluluyan naman po talaga siya. And saro man po sa kasiguran sarong babae na may duwa pong aki na may hilang sa kumbaga may hika siya. So bali hinatagan po ng MCGI, katuwang po ang satuyang kapulisan, hinatagan po siya ng nebulizer po. And sa naman po regarding naman sa mga accomplishment kung satuyang RPSB or inapod ang revitalized police sa barangay po. Duman po sa dita, bali last week ang August is may saro po na miyembro kang Dita Karate Club na binuo kang satuyang kapulisan na RPSB ang nakagat po ning halas. So ang ginibo po kang satuyang kapulisan sa RPSB sa dita sa pamumuno po ni Police Captain Requeng ko po. Bali nagpost po siya sa social media para makahagad ning mga donasyon para matabangan po itong aki na nakagat po ning halas na cobra po. So, ngunyan po is medyo okay na siya. Dati po is kumbaga na-comatose po siya and 5 beses po siyang tig-revive. Hanggang ngunyan nasa ICU siya pero okay na po siya, nakakauro na siya and makusog na po ang lawas niya po. And saro pa po is last week kang Domingo po is nagkaigwa ng kasiguran Mayor's Cup regarding sa Arnis and Karate encounter po. And sa saro po duman sa member ng Dita Karate Club ang nakakuha ng gold medal and tulo naman po is bronze medal po. So dakulang tabang ito sa mga kaakian na makanood sinda ng
sports and marayo sinda sa mga mararaot na gibo. Amo po. And sa man po sa lead accomplishment mi po, bali igwa po kitang nadakop na may kaso na sa RA 8048 po. Katuwang tapo ang Sorsogon CPS po. So, yun man lang po. And just maray na hapon gilari po. Thank you very much. Sa indong naging initiative na magtabang duman sa naging biktima nin pagtuklaw nin Cobra. Cobra pala ito. Na salamat na siya na nakaligtas. So nasa hospital pa siya ngunyan? Nasa ICU pa po siya. Nasa hospital pa. So sana padagos na ang sa iya na pagrahay dahil po duman sa kagat nin o tuklaw nin halas Cobra. Mag-ingat po kita lalong-lalo na ito ng mga yaon diyan sa maaawot na lugar na naka-star lalong-lalo na ngunya na medyo malipot. Pag malipot gayon nagluluwas ang ang halas o garong iya mapresko pag mainit nagbalik ang kasi master last week ning August is medyo mainit pa. Nagkataon na mapa-eskwelahan na po ang aki. Amo na po ito. Sa presko pa lang ang mapresko pa lang ang halas. So, pa-shout out man po si Sir Don Arellano. Good afternoon sa imo. Pero talagang makamumuyang morning. Sabi niya. So, thank you very much for watching sa Sorsogon Police Kasanggayahan in Focus kay Sir Don Arellano. Mga kairibahan tayo ni. Sige, partner, pasiring kita duman sa tuya pa na sarong kaibahan. Ang halip po dyan sa Castilla Municipal Police Station, ansainda po na Deputy Chief of Police si Police Captain Larry L. Vibar. Okay, thank you Sir Mike. So maray na hapon po sa gabos na nag-review po kang Police Kasanggayahan in Focus. So maski po maoran, so dahil po kita magpa-apekto. So tuloy ang buhay. So sa ngaran po kan sa muyang Chief of Police na si Police Major Romero. So ako po si Police Captain Larry Vibar, ang Deputy Chief of Police ng Castilla Municipal Police Station. So anin po ako para magtaw po yung mga updates, as in mga activities po na ginibo po kang Castilla Municipal Police Station. So unahon ko po kang last September 10. So dagkay po ning yung seminar po about sa katarungan pambarangay. So in-invite po niya mo gabos na 34 barangays, mga barangay captain ng 34 barangays ng Castilla, and then kaiba po yung barangay secretary and sarong membro kang sangguniang barangay na nag-handle po siya ng Committee on Peace and Order. So seminar na po yun, natakil po yung mga kung anong mga cases na dapat mag-agi po sa katarungan pambarangay. So sa seminar na po ito, na-orient po sinda kung anong mga duties and responsibilities bilang member ng Lupon or yung si Kapitan, yung chairman ng Lupon Tagapamayapa. So, naging lecturer po doon si Attorney Hilos po, yung legal service po natin sa Sorsogon PPO. So, medyo bagay yun po. So, lecture and yung mga barangay captain, so nag-raise sinda yung mga questions para malinawan sinda kung ano talaga mga dapat gibuhon ninda just in case na may mga cases na nangyayari sa barangay nila, kung paano ang disposition, kung kailangan kaipuan bang mag-agi mo ng barangay or direct sa police, PNP. So naging magayon po ito, although one day lang siya, pero naging fruitful naman po yung seminar na po yun. So nagpapasalamat naman po kami sa local government unit and then sa Liga ng mga Barangay kasi po sa tabang po ninda. So dakulo pong tabang ninda sa Muya para naging successful po yung seminar. So sa DILG po, so nagpapasalamat po kami. So tungkol naman po sa operational accomplishment, yung Castilla po sa September, so may naaresto po kaming number 4 municipal most wanted person ng Castilla. So sa kaso po yan na
frustrated murder. So naaresto po siya. So sa ngunyan po nakadetine na po siya sa Muyang Impilan para kasi naghahalat po kami sa commitment order. And then may operation din po kami sa illegal cockfighting o yung PD 449. So may nadako po kami tulong tao. So nakasoa na po sinda. And then may naaresto din po kami sa kasong estapa. So other wanted person po siya. So tungkol naman po sa mga activities ng PICAD, so padagos po ang pagsasagibok kay barangay visitation, and then nagagandak po ng lecture, so information campaign po about para sa crime prevention, and lalo na po yung sa Republic Act 9165 or yung Dangerous Comprehensive Drugs Act po. So yan po ang pigsasagibo po kang mga PICAD personnel, as in sa tabang po mga ibang personahe po ng Castilla MPS. So dahil madali na Sir Mike yung Unod Festival ng Castilla, October po yan. So may activities po, ang pinaka-importante po duman, iba po ano yan, yung LTAP Caravan. So nangangapunan po kami, bako lang po sa mga taga Castilla, dito po sa probinsya ng Sorsogon, kung igwa po kamong mga expired LTAP or firearms registration, so magbisita na lang po kamo sa October 2. Opo. October 2, 2024 sa bayan po ng Castilla. So magkakagawa po doon ng LTAP Caravan. Pwede mag-renew nin mga license kan mga firearms. Pero po pwede po kamo mag-renew kang LTAP or license to own and possess firearm, or kung expired po yung firearms registration po, doon na po yan. So parang one-stop shop na siya. Basta daron lang ang mga kinakaipuhan na dokumento. Mga dokumento po. So makipag-coordinate na lang po kamo sa Muyang Istasyon or sa local government unit ng Castilla. Kasi po, yung nag-propose talaga niyan yung LGU. So panguna po ni Mayor. So nakipag-coordinate po kami sa RCSU 5. So na-approve naman po yung request ni Mayor. So yun na po yung fixed date niya, October 2. October 2 in connection with the Unod Festival. So sa Gabos po na may firearms holder, so magpa-share na lang po kamo sa Castilla para ma-renew na po ang sa indong firearms registration, lalo na po na ano yan, madali naman po ang eleksyon, so kay puwan po yan. So maging responsible gun owner po kita. So sa iba pang activity Sir Mike, so dahil po ano yan, so Peña Francia Festival, in connection po sa Peña Francia Festival, so nagpadara po kita king mga tao hali po sa Castilla MPS pasiring sa Naga. And then kami naman po na yung mga personnel lang po natatada sa station, so continuous po yung pagman ng MAC, yung Motorized Assistance Center po. So yan po para mataawanan taki asistensya yung mga biyahero, mag-guide po sinda sa mga lugar na sindang dudumanan. So mag-ingat lang po kita sa pagmamaneho sa tinampo, medyo mauran. So pang pamilya lang po na ano yan, dalagan sa tinampo kang mga sasakyan. So sa ngunyan po, Mike, yan lang ang updates at mga activities po sa Castilla. Thank you very much, sir. Magayon ito na mga imbitasyon ninda sa may mga tagsadiri ng mga firearms na pwede po kang mag-renew o mag-update kan sa indo ng mga rehistro as in lisensya dyan sa Castilla LGU sa petsa 2 kan Oktubre. So daran lang sila nindo ang mga ang mga kinakaipuhan na dokumento sa pag-renew o pagparehistro kan sa indong mga iniingatan na badil. Po? Lalong-lalo na duman sa mga civilian. Kaipuhan na dokumentado ang sa indo po na mga dinadarang badil. Sige pa, siring po kita sa sarupan niyato na kaibahan. Hali po dyan sa Barcelona Municipal Police Station. Good afternoon po, sir, ma'am.
at sa lahat po ng tagapakinig po. Mula po sa Barcelona MPS, ako nga po pala si Police Corporal Regine Medina. At ito naman po ang aming operational accomplishment. Noong September 11 po, kami po yung may arrested person na rank number 1 municipal most wanted sa kasong 3 counts of rape mula po sa Barangay Lago. At ito naman po ang aming PCAD activities. Patuloy pa rin po ang pag-support and pag-monitor po sa aming beneficiaries po sa Project Tanglaw, kung saan tinutulungan po namin sila sa pangangailangan po nila sa school, sa pangbaon po nila, and then kung ano pa po yung mga kinakailangan po nila. At yun po, ang aming barangay visitation and dialogue po, distribution of flyers regarding po sa BIDA program, crime prevention tips, and ECLIP at sa RA 9262 po. At patuloy pa rin po ang aming pag-conduct po ng school visitation, pag-lecture po sa mga high school student regarding sa anti-bullying acts and then anti-illegal drug campaign ng PNP po, anti-terrorism and crime prevention tips. At kami rin po ay nag-attend din po sa BADAC meeting sa mga barangay po. And dito rin po ay nagkakandak din po kami ng handcuffing and arresting technique po sa mga barangay tanod po. And then patuloy pa rin po ang serbisyo po ng Kapulisan ng Barcelona sa libreng sakay po. And then ang other activities naman po namin ay patuloy pa rin po ang pagpapaigting namin ng police visibility, lalo-lalo na po sa mga tourist spot sa Barcelona po, and then lalo na po sa mga matatao po na lugar sa municipal po namin. And then ito pong checkpoint din po. Yun lang po. So yan po ang mga activities. May mga upcoming activities kita dyan po sa Barcelona. Mga activities ito sa PCAD, sa PCR. Nung last time ko, nag-invite po ang sa DILG po, mapakandak daw po sila ng handcuffing arresting techniques. Arresting technique po. Nag-request po sila sa station. Sige. So, yan po ang sa tuya po na kaibahan halip po dyan sa Barcelona Municipal Police Station. Si Police Corporal Regine Medina. Sige, partner. Pasiring na kita sa Sarupanyato na kaibahan. Halip po dyan sa 2nd Mobile Force Company na nakabase po sa Bulan, Sorsogon. Ayun, so isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang pinaparating po ng aming matikas na Acting Force Commander, Police Major King Ash Pinar Capurcos, at sa lahat ng bumubuo ng 2nd PFC, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Patrolman Michelangelo Renagno Tertis, Assistant PCAD PNCO at RPSB Focal Person ng Sorsogon 2nd PFC. So Master, simulan ko na po kaagad sa aming operational accomplishment. So nung nakaraang August 5 po, dahil po sa ating walang hupay, nakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid na gustong magbalik loob sa pamahalaan, ay nagbunga po ang ating pagdidistribute po ng mga information materials patungkol po sa Task Force Balik Loob Program at ECLIP ng pamahalaan po natin under NTF-LCAC po, EO70. So ito po ay nagkaroon po tayo ng isang successful surrender po sa Bulan, Sorsogon po. At ito pong pag-surrender nyo po ay may kasama po siyang isang caliber 38 at 3 live ammunition po. So lagi po nating sinasabi, dahil sa inyong pag-surrender o pagbabalik loob sa pamahalaan, maaari po kayong makareceive or matulungan mismo ng pamahalaan under ng ECLIP po program po natin. Sabi nga po natin, hindi lang po kayo, kundi rin po ang inyong pamilya ang matutulungan. Kasi marami pong programa at mga serbisyo na ino-offer po under ECLIP sa mga kapamilya or kapatid po natin gustong magbalik loob sa pamahalaan. So, kung kayo po ay may mga kakilala at gustong magbalik loob sa ating pamahalaan, kami po sa Sorsogon 2nd PMFC ay laging naming sinasabi, open arms yan, and open legs po na tinatanggap po kayo. So kung kayo po ay mga kakilala, ito po ang aming hotline number po, 0933-81-26252. I repeat po, 0933-81-26252. Kung kayo po ay gustong makipag-coordinate po sa amin patungkol po sa ating ECLIP o Task Force Balik Loob Program, pwede nyo po kami makontak sa aming hotline number po. At
kami po ay tutulong at taus-pusong maglilingkod po sa inyo. So patuloy po kami sa aming PICAD accomplishment po. Nung nakaraang September 7 po, meron po tayo diyang isinagawang livelihood program po. Under po ito ng ating sinagawa po sa Bulan, Sorsogon po. Kasama po natin dito ang People's Organization po ng Aquino Women's Association po ng Bulan, Sorsogon po. So, nagsigawa po tayo dyan ng dishwashing liquid making po. Yan. So, ito pong ginawa nating livelihood program. Isinagawa natin sa PO or People's Organization ng AWA po upang matustusan po o madagdagan ang kanilang mga livelihood program or ang kanilang pangbuhay sa kanilang pamilya po. So, ito po ay pinapasalamat natin sa Menro ang sa ating nag-training po sa ating dishwashing liquid making po at nai-offer naman po natin sa People's Organization po ng Bulan. So, bilang isang mobile force company po, patuloy rin po ang aming mga internal security operation or ISO sa saan mang pong sulok ng Sigonto Distrito ng Sorsogon po at mga pinainting na police checkpoint, police visibility, at ang ating mga distribution of IC materials saan man pong sulok ng Sigonto Distrito. Yun lamang po sa amin sa 2nd PMC Master. Maraming salamat po. Thank you very much sa 2nd Mobile Force Company na nakabase po dyan sa Bulan, Sorsogon. Siringman mga kabarangay, sa Banwaan Indonsol sa pamamayon ni Police Captain Wilfred Lloyd Berdin, Kandonsol, MPS, padagos man po ang sa inda na mga activities, lalong-lalo na hindi na pag-establishan din na police assistance desk sa hararani sa eskwelahan. Sinyaon sa sentro, Donsol, Banwaan Donsol, kan munisipyo Donsol. Siringman, ang sa inda po na pagkukondukta ni police presence or visibility sa sentro Donsol Municipal munisipyo Donsol. Siring man yaon man diyan nakabase ang top cap in tourist police sa may barangay Dangkalan. Padagos man po ang sa inda po na papatrolya diyan sa mga beach resort dyan sa Banwaanin Donsol sa area Dangkalan, sa Butanding area. Maski off-season ngunyan ang Butanding, lagad padagos pa man giraray ang pagbabantay sa tuwing mga kapulisan dyan sa Donsol. Pagbibisita sa may may tourism office man. So, yaon, regular man na bibisita Donsol Municipal Police Station personnel. Sige mga kabarangay, So, ang sa tuya po na programa, talagang nagpapagirumdum kita sa tuya ng mga kaibahan o sa tuya ng mga naghihinanyog as in naghihiling ka na sa tuya po na programa na pirmi po mag-ingat, lalong-lalo na ngunyan sa panahon ni tag-uran. Uso-uso ang abo sipon, lalong-lalo na sa mga kabataan. Mas nga niya mga may edad na talagang titamaan pa kaini na sipon ng abo. So pagirumdom, pirmi man po kita magdaranin payong o kalo, lalong-lalo na ang mga kaakian niya to sa papasiring ninda sa eskwelahan. So parte na iyan balo ninda na kalo asin payong nabigla na oran, nabigla na init. Arog kayan ang panahon tangon yan adigdi sa tuya na lugar. So salamatunon po sa tuya na mga naghiriling sa tuya na programa. Pulis Kasanggayahan in Focus. Asin gamiton taman ini na pagkakataon na pasalamatan ang dati niya to na Provincial Director si Police Colonel Jonesio T. Laceda. Siring man i-welcome ang sa tuya na Officer in Charge Sorsogon Police Provincial Office si Police Colonel Roque A. Bausa. So salamatunon sa tuya na mga
naghiriling. So, may idadagdag pa po ang sa tuya na kaibahan halit dyan sa Huban Municipal Police Station. Ano? Sige, partner. Sige po, salamat po lang Tabik sa Lions Club. Salamat po sa Lions Club and then sa Integrated Philippine Association of Optometrics na nag-conduct po sinda sa distribution po sa 75 na free eyeglasses, tapos para sa mga 75 na BHW San Huban last sa nakaagi po na Domingo, September 8, tapos po nag-conduct po silang feeding program sa 104 na daycare student sa Huban. Nagpapasalamat po ang mga hubang noon, lalo na po kay si Sir Captain Rody, Police Captain Rody de Binagracia po ang naging in behalf po sa iya na nagkipag-coordinate po sa bulan. Salamat po naman po. So thank you very much sa tuya na nag-provide kayo ito ng mga libreng eyeglasses. Ang Lions Club po. Lions Club kan Bulan chapter. Nagdayo pa sa Huban. Yes po. Sige. Thank you very much sa Inda. So, pwede ta po banggiton ang sa tuya ng mga hotline numbers kan sa tuya ng mga police station para man po sa kaaraman kan sa tuya ng mga hihiling sa tuya na programa, lalong-lalo na ngunya na panahon ng tag-uran o tag-init man, kung gusto ninda hagad nin tabang sa satuya or may itatao na mga impormasyon. Sige, duman kita sa Irusin, ang hotline number kan Irusin. Okay po, ang Irusin MPS hotline number po namin ay 0998-598-6071. Ulitin ko po, 0998-598-6071. So yan po ang Irusin na Municipal Police Station hotline. Balik kita sa Huban, partner, ang sa Indo na hotline number. Ang hotline number naman po sa Huban Municipal Police Station, 0998-598-6072. Ulitin ko po, 0998-598-6072 sa kung anong paman po na gusto nyo ihapot o i-report po sa MUIA. Salamat. Sige, balik kita sa Barcelona, partner, ang sa Indo po na hotline number kan Barcelona Municipal Police Station. Naman po ang hotline number ng Barcelona, 0998-5986-063. Kay ulit. Yan naman po ang hotline number po ng Barcelona, 0998-5986-063. Dating ko po, 0998-5986-063. 0998-598-6063. So yan na po ang Barcelona Municipal Police Station. Sa first PMFC, may hotline number kita. Sa mga gusto man po mag-report or maghagad ng security assistance or lalo lang kunya na kayo po ng mga rescue operations po. Ini man po ang hotline number po kang First Provincial Mobile Force Company kang Sorsogon po. 0917-126-2531 po. Again, 0917-126-2531. Sige, yan po ang hotline number kan First Mobile Force Company kabasi sa Gubat Sorsogon. Pasiring kita sa Castilla, sir. Sa Castilla MPS naman po, for any concern, ito po yung hotline number po, 0947-194-8113. 0947-194-8113. Okay, thank you very much. Sa second, partner? Sa Second Provincial Mobile Force Company po, ang hotline number po namin ay 0933-8126252. I repeat po, 0933-8126252. So yan po ang sa Inda po na mga hotline numbers kung gusto po nindo sinda hagadan tabang asintawan mga impormasyon, welcome po na tatanggapon po ninda yan. Lalong-lalo na ngunyan na panahon, araw ka ini, data na aram kong mainit maghapon o maoran maghapon. Sige mga kabarangay, salamatunon sa Indo po na
paghinanyog, paghiling sa satuyang programang Pulis Kasanggayahan in Focus.